Sabay-sabay po na binakbakan ng 7 makakapangyarihang bansa ang China dahil po sa pangwawalang hiya sa atin nitong China. Lahat ng 7 na yan na makapangyarihang bansa ay kumampi kay PBBM. Alam nyo mga kaistorya, ako po ay naa-amaze kung papaano pong napahinuhod ni Presidente BBM ang mga makapangyarihang bansa sa buong mundo. Unang-una na itong Amerika. Kung tutuusin mga kaistorya, alam nyo naman ang history ng pamilyang Marcos at ng Amerika, di po ba? Pero ngayon, ang nangyayari, nakikita po natin na sinusuyo ng Amerika si PBBM sa kabila ng ginawa nila sa pamilyang Marcos. Well, nagbabago naman talaga ang takbo ng panahon. Iba ang nangyari noon kaysa ngayon. At ang mas kakaiba pa dito, mga kaistorya, siyempre, presidente na ng Pilipinas, si PBBM, ay kailangang isantabi yung personal na mga bagay. Ang dapat unahin yung kanyang tungkulin bilang presidente ng Pilipinas at siya namang ginagawa ni presidente. Nakaka-amaze po talaga kung papaano niyang napaamo ang mga makakapangyarihang bansa sa buong mundo. Kakaiba ang karisma, kakaiba ang abilidad ng atin pong presidente. At dagdag pa na balita, abay sinabi po ni Secretary Gibo na mayroon po tayong 10 bagong warships. Warships ito Philippine military vessels na paparating sa Pilipinas. At gusto pa po ng Armed Forces of the Philippines na magdagdag pa tayo, kung hindi ako nagkakamali, ng 2 anti-submarine warfare. Aba, talagang lumalakas na ang Pilipinas. Ano po, mga kaistorya? Lalo hong makakaldag nito ang China. Dagdag pa nga yung dati ko nang ibinalita na ang Pilipinas ay bibili ng 40 na vessels, barko, para sa PCG. 40 yun, nasa 35 o 40 meters ang haba, kung hindi ako nagkamali, bawat isa ay 40 yun. At hindi pa nakontento ang presidente. Dinagdagan pa ng 5 na mas malalaki pang barko para sa PCG. 97 meters naman ang haba. At dagdag pa dyan ay gusto pa ng Pilipinas na bumili tayo ng Typhoon missile launcher. Yan nga po yung iniiyakan ng China, di ba mga kaistorya? Kasi alam ng China na itong Typhoon missile launcher na ito ay pwedeng magpalipad, kaya niyang magpalipad ng Tomahawk missile. Ang Tomahawk missile, pag pinalipad mo mula sa Pilipinas, kaya pong pasabugin ang mainland China. Aba, may dahilan kaya pala iniiyakan yan ng China, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo. Pakishare po at pakilike. Ako po ay magpakita na sa inyo ng atin pong mga references. Ito na po, mga kaistorya, palakihin ko para mabasa din po naman ninyo. West Philippine Sea, State of Indo-Pacific concerns us all. PH tells G7. Ba? G7 pala ito, mga kaistorya. The Philippines has welcomed the Group of Seven's unwavering commitment to a rules-based order in the West Philippine Sea in the wider Indo-Pacific region. Ang West Philippine Sea, ang Pilipinas po nasa gitna ng rehiyon ng Indo-Pacific, mga kaistorya. Kaya hindi rin nakakapagtaka na ang G7, lalo na ang makakapangyarihang bansa, kasi hindi lang G7, mga kaistorya, ay concern sa kaligtasan ng Pilipinas. Kaya nga sabi ko, ang usapin ngayon nakatutok sa Pilipinas. Ano po, although may nangyari, yung Taiwan nga nakalimutan na natabunan na yung issue, hindi naman nakalimutan Yung giyera nga sa Russia at Ukraine kumbaga natural na yung usapin. Yun nga sa
Israel, at na nangyayaring labanan nila. Aba, hindi na rin hindi na tampok na usapin. Ang tampok talaga na usapin ngayon, West Philippine Sea, Pilipinas. Ano po? Kasi ba naman, mga kaistorye, oras na galawin nila ang Pilipinas, wala na, masisira po ang kapayapaan, ang seguridad ng mundo. Damay ang buong mundo dito. Bakit? Yung ruta lang ng kalakalan, dumadaan dyan sa South China Sea, sa West Philippine Sea. Mga ka-stray, gustong kontrolin ng China, ay hindi papayag ang maraming bansa sa buong mundo. At makaka-counter nila ang China kung susuyuin nila ang Pilipinas para sila po ay makaposisyon. Yung tinatawag na defense posture dito sa Pilipinas, kagaya ng EDCA. Mamomonitor yan ng unang-una na ng Amerika yung galawan ng China sa pamamagitan ng presensya nila dito sa Pilipinas. Isa yan sa dahilan kaya po sinusuyo nila ang presidente natin. In the final G7 Foreign Ministers Statement issued on November 26, the 7 states, ito, makakapangyarihang bansa yan, mga mauunlad na bansa yan, mga malalakas na bansa, Italy, Germany, the United Kingdom, Canada, France, the United States, and Japan said they remain seriously concerned about the situation in the East and South China Seas. Typical, literal, binanggit kanina, West Philippine Sea. Hindi papayag ang G7 Isa sa mababangga ng China dyan, G7, kukuyugin siya dyan, 7 makapangyarihang bansa yan. They underscored that there is no legal basis for China's expansive maritime claims in the South China Sea and again opposed Beijing's militarization and coercive and intimidation activities in the South China Sea. Sinupalpal ang China. Sinupalpal ng G7 ang China dyan, mga ka-story. Lalong maaasar yan. Sabi ko nga kahit gaano pa karaming kasinungalingan at black propaganda ang ikalat ng China, alam ng buong mundo ang kawalang hiya nila. Bakit? Pasalamat tayo sa taktika ng presidente natin, mga kaistorya. Dahil po yan doon sa tinatawag na Transparency Initiative ng atin pong Pangulo. Ano yung Transparency Initiative? Yan po ay may kinalaman sa West Philippine Sea. Ibinabandera ng gobyerno natin kung papaano tayong winawalang hiya, binabarubal, binabastos, ninanakawan ng China dyan sa West Philippine Sea. Nalalaman ngayon ng buong mundo yung kawalanghiyaan ng China. Dati kasi hindi ganon. Wala. Hindi ganyan ka-sensational ang usapin dahil hindi naman halos ibinabalita. Diba? Sa nakaraang administrasyon. Kaya pag upo ni PBBM sa Malacanang, nagulantang tayo. Malala na palang problema natin sa West Philippine Sea. Di po ba? Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, who participated in the G7 ministerial meeting in Italy on the same day, emphasized that the state of the Indo-Pacific concerns the entire world. Yan na nga yung sinasabi ko. Ang problema ng Pilipinas ay problema ng buong mundo. Kaya ang problema ng Pilipinas, problema din ng Amerika bilang itinuturing na leader ng mundo. Nagkataon kasi, mga kaistorya, na ang problema ng Pilipinas, problema din ng Amerika. Ay bakit naman, Juan Historiador? Ano ba ang ibig mong sabihin? Ganito kasi, nagkataon po na naglalayag tayo, nakasakay sa iisang bangka kasama ang Amerika. Ano yun? Yung problema na binabanggit ko, mga ka-historian, no? Nagkataon, kalaban natin ang China. Ang pinag-uusapan, territorial dispute ha. Nagkataon din naman, kalaban ng Amerika ang China sa military power at saka po sa trade. Kaya relate na relate ang Amerika sa Pilipinas. Maka-counter nila ang China, malalabanan nila ang China ng mas, take note mas malakas kung makakaposisyon sila sa Pilipinas. At nagawa naman, nagtagumpay naman ang Amerika. Mabuti na lamang, mga kaistorya, nakipag-cooperate ang gobyerno natin
Dahil kung hindi, paano na? Malalagay din sa alanganin ang seguridad ng Pilipinas. Hindi natin kalaban ang China sa trade ha. Dahil ang China, totoo, nakikipagkalakalan din yan sa Amerika at sa Pilipinas. Ibang usapin yun kung ikukumpara sa territorial dispute. Nangyari yung kinatatakutan ng China na sila'y mapaligiran ng kalaban. Yun yung tinatawag na encirclement na bangungot ng China. Ginawan ko po ng content yun mga kaistorya. Napaligiran ng puwersa ng Amerika sa pamamagitan ng mga allied countries. Wala nang magawa ang China. Ito na lang ang pag-asa sana nila na kanila pong madominate, makontrol ang buong South China Sea na purnada pa ng naging presidente si PBBM kasi nakita ng gobyerno natin na kung tayo sasang-ayon sa China na kagaya ng nakaraang administrasyon malalagay sa alanganin ang soberenya at teritoryo kalayaan ng Pilipinas. Hindi yun naiisip ng ilan nating mga kababayan Kaya nakakalungkot na may mga pro-China sumusuporta sa China at gustong ibagsak ang gobyerno natin. Hindi ba nila naiunawaan ang ginagawa nila? The state of the Indo-Pacific concerns us all. That's why at the G7 Foreign Ministers meeting, I conveyed the Philippines' views on Indo-Pacific South China Sea issues in the situation of our people face in the West Philippine Sea. Kaya ipinarating ng Pilipinas sa G7 ang kawalanghiyaan ng China. Kumampi sa atin. Nagpasalamat naman ang Pilipinas sa G7, mga kaistorya, sa suporta nila sa Pilipinas. Di ba'y pagkaganda ng pulisiya ng atin pong presidente, mga kaistorya. Naval News, ang sabi po dito, Philippines, expanding naval bases to bolster defense posture. Tayo po ay nagdadagdag at nagpapalawak ng mga naval base. Paligiran na ng base militar ang buong kapuluan ng Pilipinas. Isamang EDCA, ako po ay pabor doon, mga kaistorya. Manila is currently expanding its naval bases to service its newly acquired naval vessels. Tingnan ninyo mga barko yan, mga warships yan, mga kaistorya, mga assets yan. Mga bagong bili natin, arriving within the next 3 years. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, mga kaistorya, na paparating 10. Binanggit dyan maya-maya nasa baba. Ang dahilan ay doon sa lumalalang tensyon sa South China Sea gawa ng China. Take note, please do take note na ang West Philippine Sea ay bahagi ng malaking karagatan ng South China Sea. Hindi natin pag-aari ang buong South China Sea. Ang itinuturing lamang natin, mga kaistorya, na sinasakop ng ating EEZ o Exclusive Economic Zone ay ang West Philippine Sea. In a recent forum held at the Ateneo de Manila University, Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. said that the government is expecting additional assets for the Philippine Navy. Pinalalakas nga po ng administrasyon. Yan po yung Horizon 3, the final phase of the modernization program of the Armed Forces of the Philippines. Kaya tinawag na Horizon 3 ay yan, mga kaistorya, mas in-upgrade, realigned, mas iniangkop sa hinihingi po ng sitwasyon as part of the Armed Forces of the Philippines modernization program. This include 2 missile corvettes and 6 offshore patrol vessels being built by defense contractor. Sa ano pala ito? Galing ng South Korea, in 2 landing docks by shipbuilder PT PAL in Indonesia. Kita ninyo. We are investing in creating new dockyards and shipyards that are operationally secure, particularly in the West Philippine Sea. Tingnan ninyo. Literal po na binanggit para sa West Philippine Sea. Ito na. We have 10 naval vessels arriving without any dockyard to put them in. 10 yung binanggit na paparating, mga kaistorya. So I'm catching up to create
new facilities for the capabilities, sandali lang at sumakit yung lalamunan ko, that were ordered before and for the capabilities that we will need. Alam nyo kasi mga kaistorya, pag ako nagbablog, kaya na po yung lalamunan ko, sinasamahan ko talaga ng puso at damdamin. Talagang seryoso po ako sa pagbablog ko, mga kaistorya. Talagang dinidibdib ko yung pagiging pro-government ko, mga kaistorya. Kasi para sa atin to eh. Napuperson na naman kasi nadadala ako ng damdamin ko eh. Tingnan ninyo. Yung mga fake news dyan, na mga vloggers, na mga pro-China, at yung mga kapwa natin kababayan, na mga pro-China na nagsasabing iniwan na natin, pinabayaan na natin ang West Philippine Sea, mga ing-ing, mga fake news. Tingnan ninyo ito. 54 successful patrol missions conducted in West Philippines in November, sabi po ng AFP. 54 na matagumpay na patrol missions. Pagpapatrol yan ang matagumpay na naisagawa po ng sandatahang lakas natin dyan sa West Philippines. Kita ninyo. Yan ba yung iniwan? The AFP has conducted a total of 54 patrol missions in the West Philippine Sea this month. Nahadlangan lang China? Hindi. AFP spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla said on Tuesday the missions were conducted from November 1 to 25. Ibig sabihin, mahigit sa 2 beses nagpapatrolya sa isang araw. Tingnan ninyo ha. According to Padilla, these operations include 3 sea lift missions, 13 maritime patrols or sovereignty patrols, 1 maritime surveillance patrol, 1 search and rescue operation, and 1 rotation and resupply mission. Kita ninyo. Kaganda o mga kahistorya, diba? Ito pa, magtatayo ng isang bagong naval base sa Misamis Oriental. Aba, tinututuo ni Secretary Gibo yung sinabi niya, tuloy, sa baba. Defense Secretary Gilbert Chidoro Jr. has reiterated the government's thrust of boosting the country's defense capabilities by establishing a naval base in Misamis Oriental. Ganun? Aba, ay totoo pala. Ano mga kaisitora? Sige, palibutan po ninyo ng military base ang atin pong kapuluan para mabantayan. We are very much eager to start the installation of these facilities soonest. Aba, ay talaga pong desidido, siniseryoso mga kaistorya, agad-agad daw po ay gagawin. We are just awaiting the go signal from the office of the President. Aba, ay go signal na lamang po ni PBBM ang hinihintay nila. At once na sinabi ni PBBM, hala, go! Ala, larga po, mga kaistorya. Ito pa, Philippine Navy eyes acquisition of more anti-submarine platforms. Ay, kita ninyo, talagang siniseryoso ng gobyerno natin yung Horizon 3. Ano po? Ginagawa talaga eh. The Philippine Navy is planning to acquire 2 more anti-submarine platforms to help boost its anti-submarine capabilities. Pag sinabi mong anti-submarine platforms, ang binabanggit dyan, warship mga kaistorya, either corvette o yung isa pa, nakalimutan ko. Sa bagay, baka mabasa natin dito. We have, kung hindi man corvette, ay frigate mga kaistorya. We have submitted proposal for 2 more corvettes, I believe, or 2 more frigates. Mga warships po yan mga kaistorya. Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad said in the press briefing at Camp Aguinaldo, Quezon City. Nakita ko na ito personal sa House of Representatives. Kasabay siya ni Commodore J. Tariela. Mga kaistorya. Isa pa, ito pa, South Korean military wares tech transfer to boost Philippine defense. Aba, suportado tayo ng South Korea din. Japan, ganun din. Mga high-tech yan, talagang ang teknolohiya niyan mga kaistorya, talagang pangbakbakan. Manila should push for the acquisition of more South Korean military jets, frigates, and an increase of technology transfer with Seoul to boost the Southeast Asian nation's defense posture amid tensions with China, according to
security experts. We hope for the technology transfer from South Korea so that we can build our own offshore patrol vessels which would beneficial to the Philippine defense industry. Alam niyo, nagpaplano na rin ang Pilipinas. Pinag-uusapan na, nilalatag na magagawa po tayo ng magtatayo ng sarili nating shipyard para po sa mga warships or assets po ng atin pong sandatahang lakas. Panahon ng Marcos Sr., meron dyan sa Cavite. Nirevive po yun ngayon, kung di ako nagkakamali, panahon ni PBBM. Pakitama po ako kung ako nagkakamali. Pero kasi minsan, kung di ko nakakalimutan, nabasa ko mga kaistorya. Ito, maidagdag ko lang bago ko makalimutan. Kapag natupad na po yung pagbili natin, actually, talagang nasa black and white na nilarga na. Pag natupad na yan, nangyari na, yung 40 na barko para sa PCG at dinagdagan pa ng 5 na monster ships, sinasabi po mga kaistorya na ang Pilipinas ang magiging pinakamalakas na Coast Guard sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Aba, isipin nyo yun. Ayaw nyo ba ng ganun? Sasagot yung mga pro-China, ayaw namin. Diba, mga kaistorya. Dagdag na balita na lang, pasakali na lamang ito. Impeachment, rap versus VP Sara Duterte, very divisive. Sabi po ni Senator J.V. Ejercito, ayaw niya kasi ng impeachment kay VP Sara. Ang gusto niya magkaisa uli. Malabo na. Mukhang na alangan din si Senator J.V. Mga kaistorya. Dagdag pa na balita, nagdeklara po ang presidente ng South Korea ng martial law ngayong December. Mga kaistorya, kahapon lang ibinalita. Bakit nagdeklara ng martial law? Ay dahil po sa North Korea. Winawalang hiya sila ng North Korea. Yung border, nagpapatunog ng pagkalakas-lakas ang North Korea. Yung mga residente doon na South Korean, kawawa naman. Nai-iskandalo sila. Oo. At may impact na negatibo sa pamumuhay. Nagpapalipad pa ng malalaking lobo na ang dala yung mga basura papunta sa South Korea. Nagpapalipad pa ng mga ballistic missile, nagte-testing sila, nuclear missile, mga kaistorya. At nagbabanta pa ng di maganda. Ibig sabihin, may banta ang North Korea sa South Korea, kaya nagdeklara ng martial law. Dito kaya sa Pilipinas, magdedeklara din kaya. Anyway, mga kaistorya, posible kung mag-i-invade ang China o kaya naman sa rebellion, yun kasi ang pangunahing dahilan para magdeklara ng martial law, mga kaistorya. Invasion o kaya naman ay rebellion. Wala namang rebellion dahil napupulbos na ni PBBM ang mga makakaliwang grupo. So isa na lang, invasion. O yung gustong-gusto ng mga pro-China na kung sakali. Tingnan natin, pag nangyari yan at nagdeklara ng martial law, baka sila magsipagtago. ituturing sila na kalaban ng bansa. At pwede na ikasuhan, mga kaistorya. Sa ngayon kasi, maituturing pa na karapatan at kalayaan nila na magpahayag ng opinyon at saloobin. Ang problema, mga kaistorya, may limitasyon yan. O kita ninyo. Yung mga sinasabing pogo, paid vloggers na inaatake ang Quadcom, yari, kakasuhan. Kumilos na po ang Quadcom. Nagkuha na sa NBI ang Quadcom, mga kaistorya. Ayan na nga ba ilagay sa tama. Huwag abusuhin ang karapatan. Ano po, mga kaistorya? So yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon na may kasamang mga kritisismo, komentaryo, opinyon at saloobin. Salamat po sa inyong lahat. Higit sa lahat, salamat sa ating Panginoon. Shoutout po sa mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Salamat sa lagi ninyong pag-antabay, pagsubaybay, pagsuporta, panunood, pag-like at pag-share sa mga contents ng inyong
kaistorya. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.